Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit o rapture at ikalawang pagparito? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video nito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Malimit na ipinagkakamali ng marami na ang pagdagit ay siya ring ikalawang pagparito ni Kristo. Kalimitan, mahirap na malaman kung ang tinutukoy ng isang talata sa Biblia ay tungkol sa pagdagit o tungkol sa muling pagparito. Gayunman, sa pag-aaral ng mga hula sa hinaharap, napakahalaga na malaman ang pagkakaiba sa dalawang ito. Ang pagdagit ay mangyayari kung kailan kukunin ni Hesukristo ang iglesia o lahat ng mga mananampalataya kay Kristo mula sa mundo. Ang pagdagit ay inilarawan sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 18 at unang Korinto 15:50 hanggang 54. Ang katawan ng mga namatay na mananampalataya ay muling bubuhay at papalitan ng maluwalhating katawan. At ang mga nabubuhay naman na mananampalataya sa araw na iyon ay magkakaroon din ng maluwalhating katawan. Hindi na sila makakaranas pa ng kamatayan at kakatagpuin sila ng Panginoon sa himpapawid. Ito ay magaganap sa isang iglap, sa isang kisap mata. Ang ikalawang pagparito naman ay ang pagdating ni Jesus upang gapiin ang Antikristo, wakasan ang kasamaan at itayo ang kanyang 1,000 taon ng paghahari sa mundo. Ang ikalawang pagparito ay inilarawan sa pahayag 19:11-16. Ang mga mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit at ikalawang pagparito ay ang mga sumusunod. Una, sa pagdagit o rapture, kakatagpuin ang mga mananampalataya ng Panginoon sa himpapawid. Unang Tesalonica 4:17. Sa ikalawang pagparito naman, ang mga mananampalataya ay darating sa mundo kasama ang Panginoon mula sa langit. Pahayag 19:14. Ikalawa, ang ikalawang pagparito ay magaganap pagkatapos ng dakilang kapighatian. Pahayag Kabanata 6 hanggang 19. Ang pagdagit naman ay magaganap bago ang dakilang kapighatian. Unang Tesalonica 5:9, pahayag 3Gs. Ang rapture ay ang pag-aalis sa mga mananampalataya mula sa mundo upang sila'y iligtas sa napipintong puot ng Diyos. Unang Tesalonica 4:13 hanggang 17 at 5:9. Ang ikalawang pagparito naman ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa puot ng Diyos, kundi paghatol din naman ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Mateo 24:40 hanggang 41. Ikaapat, ang pagdagit ay sekreto o lihim at mangyayari sa isang iglap. Unang Korinto 15:50 hanggang 54. Ang ikalawang pagparito naman ay masasaksihan ng lahat ng tao sa buong mundo. Pahayag 1:7, Mateo 24:29 hanggang 30. Ikalima, ang ikalawang pagparito ay hindi magaganap hanggat hindi nagaganap ang lahat ng mga natitirang hula tungkol sa katapusan ng mundo. Ikalawang Tesalonica 2:4, Mateo 24:15 hanggang 30 at pahayag Kabanata 6 hanggang 18. Ang pagdagit naman ay maaaring maganap anumang oras. Tito 2:13, unang Tesalonica 4:13 hanggang 18 at unang Korinto 15:50 hanggang 54. Bakit mahalaga na malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit at ikalawang pagparito? Una, kung ang pagdagit at ang ikalawang pagparito ay isang pangyayari lamang, ang mga mananampalataya kung gayon ay dadaan sa dakilang kapighatian. Unang Tesalonica 5:9, pahayag 3Gs. Ikalawa, kung ang pagdagit at ang ikalawang pagparito ay isang pangyayari lamang, ang pagdating ni Kristo ay malayo pang maganap dahil napakarami pang dapat na mangyari bago ang kanyang muling pagparito. Mateo 24:4 hanggang 30. Ikatlo, sa paglalarawan sa dakilang kapighatian sa pahayag Kabanata 6 hanggang 19, hindi nabanggit ang tungkol sa iglesia. Sa panahon ng kapighatian na tinatawag ding panahon ng paghihirap ni Jacob, Jeremias 37, muling ibabaling ng Diyos ang kanyang pansin sa Israel. Roma 11:17 hanggang 31. Ang pagdagit at ikalawang pagparito ay magkatulad, ngunit magkahiwalay ding pangyayari.
pareho silang tungkol sa pagdating ni Kristo. Gayunman, napakahalaga na maunawaan ang pagkakaiba. Ang pagdagit ay ang pagdating ni Jesus sa alapaap upang kunin ang mga mananampalataya sa mundo bago ang pagbubuhos ng puot ng Diyos. Ang ikalawang pagparito naman ni Jesus sa mundo ay upang tapusin ang paghihirap sa mundo at gapiin ang Antikristo at tapusin ang kanyang buktot na paghahari sa mundo. Iyan ang aming sagot sa tanong na ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdagit o rapture at ikalawang pagparito. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.